Buyeng Remulla ay maaari makasuhan. So ito po ang balita, atin munang panuorin. Masampahan ng perjury case si Ombudsman Boyeng Remulla matapos pag-amin o ang pag-amin nitong nakipag-usap siya sa mga investigador ng ICC. Sa Senate hearing kasi noong nakaraang taon, sinabi ni Remulla na hindi raw ito nakikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Narito balita ni Margaret Gonzalez. Muling inulit ni Ombudsman Boyeng Remulla ang kanyang pag-amin kamag-ailan na totoo siyang nakipag-usap noong nakaraang taon sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ang pakikipag-usap ni Remulla sa kanila, una nang ibinyag ng 18 dating sundalo. I was SOJ, it was about witness protection. And there are Filipinos who testified or will testify in the ICC. And they have to be kept safe. And they were asking for help. Then can we refuse them? We cannot refuse them. Alam ko nun, tatlo lang yung nakabantay ro sa mga ICC nun. Matatandaan na sa investigasyon ng Senado noong nakaraang taon kaugnay na umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Remulla na hindi ito kailanman nakipag-usap sa mga taga-ICC. Dahil naman sa pagbabago ng pahayag ni Remulla, ayon sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC case sa Korte Suprema na sa Attorney Islito Torion, posibleng maging basehan ito na pagsasampa ng kasong perjury. The testimony of then DOJ Secretary Remulla was under oath. It was before a Senate proceedings, and I clearly remember na sinabi niya doon na hindi nakikipag-ugnayan yung gobyerno. That may be a ground for a perjury or other appropriate cases, false testimony, in other proceedings. Maaari rin anya ito maging basehan para mapa-impeach si Remulla dahil sa betrayal of public trust. Pero sa mga panahong ito, baka hindi anya umubra sa Kongreso ang reklamo. Pero ang tiyak, gagamitin ng kampo ni FPRRD ang naging pag-amin ni Remulla para sa kanilang apilang injunction para sa dating Pangulo sa Supreme Court at upang mapahinto ng kooperasyon ng gobyerno sa ICC dahil hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Una, nagpapasalamat ako sa kanya kasi we have been trying to secure evidence that the government has been cooperating with the ICC even if we are no longer a party to the Rome Statute. Yung declaration niya is our evidence, one of our main evidences to prove na yung gobyerno talaga natin ay nakikipag-ugnayan sa ICC even if hindi na tayo party. Samantala sa abogado naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa kaso nito sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Attorney Martin Decla na kinabigla niya ang naging pag-amin ni Remulla dahil paulit-ulit na sinasabi ng Marcos government na hindi sila makikipagtulungan sa International Tribunal. At ang kanyang pag-amin ay pagpapakita lang na mas dapat investigahan ang mga ibinunyag ng mga dating sundalo. Doon sa mga nagsasabi na kwento-kwento lang, hindi paniwalaan, why dignify it with a Senate investigation, really, it bugs me why they're not going to proceed with such damaging, serious allegations. At hindi lang po ito salita, may mga pictures na kasama. So magsalita na yung, as it turned out, imbis na magsalita, nagsampa pa ng kaso against the affiants. I'm referring to the former military personnel. So mahirap talaga pag titindig ka para sa katarungan, for accountability. And if we're looking for, in order to address impunity in this country, I think this is one hell of a case to investigate and address the issue of impunity in this country. Sa ngayon po ng mga kababayan, at ito nga siguro ay nakalimutan nitong si Boyeng Remulla na siya nga ay nagpahayag dati na hindi nga sila nakikipag-ugnayan doon po sa ICC na pumunta dyan sa ating pong bansa at alam po naman natin na isiniwalat na rin po yan ng mga 18 Marines, mga 18 ex-Marines na doon sa kanilang mga statement na sabi nga ay may dinala pa silang pira na ibinigay nga, pinapalitan po nila ng dollar yung pong peso para po ay ibigay po doon sa mga investigator po ng ICC na andon po si dating Senador Trillanes, na siya ang nag-guide sa mga ICC investigator at siya na rin po ang kumukontak ng mga sinasabing mga witnesses na ay mga kamag-anak ng mga biktima nung
war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na which is ay yung ginawa po nila na investigation ay talagang sikretong pag-iimbestiga po, mga kababayan, no. So ito na nga, no, at mukhang hindi ata ni Boyeng Remulla na isip na meron na po siyang sinumpaang salaysay dati, no, na sinabi niya ay hindi po siya nakikipag-ugnayan o nakikipag-usap doon po sa mga taga-ICC, mga kababayan. So ito na nga, no, at dito nga sasabi po ni Atty. Torion na posibleng makasuhan itong si Boyeng Remulla dito nga sa kanya pong inamin ngayon, no, na ay nakikipag-usap pala siya doon po sa mga taga-ICC investigator, mga kababayan. So ito na nga, no, mukhang nangyayari na parang bumabalik na po sa kanila yung pong kanilang mga pinaggagawa, no, sa dati pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. So ito na nga, no, dahil sa sobrang atat na atat nitong si Prescon King na may magagamit siya sa Prescon, kaya ito na nga ay nagkamali na po siya sa kanya pong mga sinabi at inamin na niya, no. At itong si Trillanes hindi pa umamin, no, pero ayan na nga ay mismong si Boyeng Remulla na po ang umamin, no. At medyo pinalagan nga ito ni Trillanes ang pag-amin ni Boyeng Remulla dahil ay na sangkot din ang pangalan ni Trillanes dito, no, sa pag-amin po ni Boyeng Remulla. Pero ayun na nga, pinanindigan po ito ni Boyeng Remulla na si Trillanes at yung mga ICC investigator ay nakausap po niya. So ayan na po, mga kababayan. So yun po, ano, hintayin po natin itong mangyayari po, no, na makasuhan itong si Boyeng Remulla at baka nga, no, ay ito na rin po ang dahilan na makabalik na po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas po, dahil nga sa nangyayari ngayon na mayroon pala talagang nangyayaring hunay bans po, no, ng ating gobyerno doon po sa ICC. Kaya ay itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nadala po nila dyan sa dahig, mga kababayan. So ayan, at hintayin lang po natin kung ano po ang next pa na mangyayari dito. So hanggang dito lang po muna tayo, at muli po ako ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po na mga reaction video, at sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, ay ako po muli ay magpasalamat sa inyo, at palagi lang po mag-iingat sa natin naroon at sa ating mga ka-OFW. Ayan, saan natin sulok ng mundo, ingat po, lalong-lalo na po dyan po sa bandang Middle East, no. Medyo mahirap po ngayon, no, dahil sa nangyayari po na tension po dyan, no, na mayroon pong nangyayari na gira, no. So ingat lang po, no, at sana po ay gabayan po tayo palagi ni Lord. So see you po sa next video ko. God bless all.